Ano ang astral projection? Ang astral projection ay tumutukoy sa voluntaryo at conscious na pagpapalabas ng spirito mula sa katawan para maglakbay sa gustong puntahan sa mga spiritual na mundo. Ang spirito natin ay tinatawag din na astral body. Ang salitang astral ay nag-uugat sa salitang Latin na astrum at sa salitang Griego na astron, at ibig sabihin nito ay between or star. Ginamit ito bilang salita dahil nga ang ating spirito ay maliwanag katulad ng between. Kaya kapag sinasabi na astral body ay spirito natin yan na hugis katawan pero maliwanag. Kumbaga parang isang makatang paraan lang na pagpapahayag na okay, ang ating katawan ay isang parang between na lumilipad sa kalawakan. Ang salitang projection naman ay tumutukoy doon sa voluntaryo na dinidesisyonan talaga o sinasadya ng tao na palabasin ang kanyang spirito tapos alam niya kung ano yung ginagawa niya. Ang astral projection ay pwedeng gawin habang nagme-meditate na nakaupo or nakahiga o di kaya sa pagtulog mismo ng katawan. Mas maganda na matuto sa astral projection na tulog talaga ang katawan para mas safety at mas buo yung paglakbay kasi wala ka nang iniintindi na pag-alaga sa katawan mo na halimbawa ay para hindi siya mahulog lalo na kapag nakaupo ka lang doon sa astral projection meditation mo. Safe ba ang astral projection o basta gawin mo ito sa tamang paraan? Dapat lang ay magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan tapos ituloy din natin yung tinuturo ko nga sa free third eye meditation para ma-practice natin yung pag-meditate at paggamit nga ng ating enerhiya at yung paglabas-pasok ng ating spirito sa mga lagusan. Tapos mas maganda talaga ay meron din kayong proteksyon na habak de spiritual para mas maprotektahan kayo sa mga panganib sa spiritual na mundo. Tapos mas maganda din kapag may budget kayo ay makapagparitual kayo para mas palakasin pa ang enerhiya sa inyong katawan, isipan at spirito para mas madali ka din makagawa ng astral projection at mas ligtas ka sa mga panganib. Paano gawin ang astral projection? Ang pinakamagandang gawin mo ay patuloy nga sa kabanalan, sa pag-practice din sa pagpanaginip at pag-meditate, tapos palagi kang magdasal. Tapos may ituturo ako sa inyong technique na magandang i-practice nyo ng paulit-ulit. Basta importante ha, lahat ng mga karanasan mo ay i-journal mo para mas mahasa yung memory mo sa mga karanasan mo sa spiritual. Ibig sabihin ay isulat or i-record mo para sabihin mo sa sarili mong isip na importante na matandaan ko yung mga karanasan kong ito. Ang kinaibahan ng astral projection kumpara nga sa dreaming, halimbawa or meditation, ay talagang alam mo or aware ka doon sa buong proseso ng paglabas ng spirito mo kesa yung halimbawa sa panaginip or meditation ay meron ka na lang basta na nakuhang karanasan tapos hindi mo alam kung paano ka nakapunta doon or paano nakalabas yung spirito mo sa katawan mo. Isa sa pinakamahirap gawin yung malaman natin yung transition natin mula sa physical world papunta sa spiritual world, lalo na kapag natutulog talaga yung katawan natin, kaya kailangan natin itong i-practice. Ibabahagi ko sa iyo ang isang technique sa astral projection pero sana bago mo gawin ito ay gawin mo muna yung mga sinasabi ko tungkol sa kabanalan, sa pagdasal, meditate, tapos magpatuloy sa journaling sa matagal na panahon. Tapos mas maganda talaga lalo na may habak de spiritual ka at magparitual ka sa amin para lumakas talaga yung enerhiya mo. So ituturo ko sa iyo yung technique. So halimbawa matutulog ka sa isang gabi, paggising mo sa gitna ng gabi, halimbawa iihi ka, pagbalik mo sa bed ay humiga ka sa isang pwesto. Tapos mararamdaman mo, halimbawa sa likod mo na gusto mo nang bumaling or umikot, halimbawa nasa left side ka, tapos parang gusto ng katawan mo na lumipat ka sa right side, wag mo siyang sundin kasi chine-check ng katawan mo kung gising ka pa ba yung kamalayan mo or tulog ka na. Halimbawa ay nahayaan mo yung katawan mo na maramdaman niya yung parang gusto niyang umikot pero hindi mo siya pinagbigyan, iisipin ng katawan mo yung material na katawan mo na tulog ka na. Ibig sabihin nun ay matutulog na siya pero yung pala niloko mo yung sarili mong physical body na tulog ka na pero yung pala gising ka pa at dahil doon ay magiging aware ka sa kung paano bumaklas or humiwalay yung spirito mo. So ito baka medyo advanced na to para sa mga tao pero para lang malaman nyo na posible pero maaari na ang mga tao na matagal nang nagfa-follow sa akin tapos nagagawa na din yung meditation at lahat ng mga tinuturo ko tungkol sa pagdasal at pagiging banal ay pwede nyo nang magawa ito
subukan nyo. Lalo kapag may habak at ritual na kayo, mas maganda dahil mas protektado kayo doon sa mga episode nga ng mga bangungot or something like that. So kailangan gawin mo ito na nakatulog ka na tapos gigising ka sa gitna ng gabi kasi kapag gagawin mo ito doon sa first part na unang tulog mo, baka hindi mo magawa dahil nga sa sobrang pagod ng isip mo din ay hindi ka maging aware doon sa proseso dahil yung brain natin ay kailangan din niya ng enerhiya na makapahinga siya para maproseso natin yung impormasyon sa spirito na pumapasok sa utak natin. So medyo advanced na tong sinasabi ko sa inyo pero nagbigay lang ako sa inyo ng technique para doon sa mga tao na handa na para dito sa tinuturo ko. Maglalagay ako ng detalyadong gabay para malaman nyo kung ano yung mga details dun sa sinasabi ko sa link sa description. Ito ang gabay sa astral projection. Free download po ito, huwag kang mag-atubili na i-click to, pero gawin mo lang ito kapag handa ka na kapatid, kasi medyo advanced na to. Yung astral projection kasi, magiging aware ka dun sa paglabas ng katawan mo, tapos magiging aware ka din kung saan mo gusto pumunta. At ito naman yung pamamaraan din kapag gusto ng tao na mas makilala nga ang sarili nila bilang isang spiritual na nilalang, na direktang karanasan na hindi ka lang babase sa Bible or kung ano man yung mga nakikita mo sa iba-ibang mga pelikula or sa pagbabasa nga ng ibang mga sagradong libro. So mas maganda ay direktang karanasan, makaranas ka nga na lalabas ka sa sarili mong katawan. Baka natatakot yung iba sa inyo, pero yun nga, sinasabi ko lang na normal ito, kaya lang hindi pa masyado nga kasi aware yung mga tao na posible pala ang mga ito. Yung ang sinasabing bangungot ay parang bungad yon ng astral projection kapag alam ng tao kung ano yung ginagawa nila. Pero yung iba natatrap na parang hindi lang sila makagalaw doon sa katawan nila dahil hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Tapos, ang iba pala tinatawag itong sleep paralysis ha. So yung sleep paralysis, yun na yung parang first part ng astral projection, pero after ng sleep paralysis ay lalabas ka na talaga sa katawan mo kasi may control ka na tapos may enerhiya ka para lumabas sa katawan mo. So sana matry nyo ito kapatid ha. Bale kung handa na kayo, click nyo na lang yung link sa description para malaman o matuklasan ang mas madami pang detalye. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.